iyong kagalakan, Panginoon, at kapakumbabaan kami lumalapit sa iyong dakila naming Ama, nagpupuri na may pasasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan, sa iyong pag-ibig na ipinadara mo sa amin. Buksan mo ang aming mga isipan at linisin mo ang aming mga puso, O Diyos, upang kami maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Maging karapat-dapat nawa kami sa pagtanggap ng banal na hapunan sa oras na ito. Puspusin kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at patawad po, Ama, sa aming mga kahinaan at mga pagsalangsang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Atin pong buksan ang ating banal na kasulatan sa Marcos, Kabanatang 14, talatang 12 hanggang 26. Unang araw ng pista ng tinapay na walang libadora, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunan, hapunang pang-Paskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kaniyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya. Sa bahay na kanyang papasukan, sabihin ninyo sa may-ari, pinatatanong po ng guro kung saang silid siya, maaring kumain ng hapunang pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa iyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Kinagabihay dumating si Jesus kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa ay nagtanong sa kaniya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Isa sa inyo na kasalo ko sa pagsausaw ng tinapay sa mangkok." Tanong sa anak ng tao, ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa kaniya, mabuti pa sa taong iyon nang hindi pa pinanganak. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo ito, ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang saro at matapos na magpasalamat, ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Nasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng Olibo. Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa sa kanyang. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Ebanghelyo ayon kay Juan, pangkat 13, talatang 1 hanggang 15, at talatang 34 hanggang 35. Ito po ang ating mapapakinggang babasahin. Hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad. Bisperas na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan
sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinumulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito, "Panginoon," sabi niya, "di yata't kayo pa maghuhugas ng aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hindi ko po pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, "Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati aking kamay at ulo." Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan at malinis na kayo. Ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanyang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. "Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo?" tanong niya sa kanila. "Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan." Ganon din po sa talatang 34 at 35 ay ganito ang ating mababasa. "Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Idagdag nawa ng dakilang Diyos ang kapayapaan sa puso ng bawat isa.
Magandang hapon po mga kapatid. Parang talagang pati mukha natin Huwebes Santo. Ano ho? Kung ating pong nanamnamin yung magandang awit ng ating koro, salamat po sa ating koro, madarama mo yung pag-isa ng Panginoon sa Kristo. Samantalang siya ay nananalangin doon sa bundok ng Gethsemane na tulad, tamang-tama ang ating pong stained glass dito. Ang mga kamay niya ay nasa ibabaw ng bato. Ang sabi sa awit ay, pati mga bato ay nadarama ang pain na dinaranas at daranasin pa ng Panginoon. Pati mga bato ay lumuluha. Kung kaya, ang ating mga puso man ay lumuluha rin. At sa hapon pong ito mga kapatid, ang ating pagbubulay-bulayan ay yung mga sandali na hindi pa nag-iisa ang ating Panginoong Hesus. Na kasama pa niya ang kanyang mga alagad. At ngayon nga po ay tinatawag natin itong Huwebes Santo na tayo nagsimula noong Linggo ng Palaspas, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, at ngayon ay Huwebes Santo. Nagkataon lamang po na nang simula ng Lunes ay nagsimula ang ating pananambahan ng 5:30 ng hapon. At ngayon po ay Huwebes, ay tayo po ay naging abala sa maghapong congregational retreat na naging napakayaman sa puso at diwa ng mga nagsidalo dito. Kung kaya marahil ang mga iba nating mga kapatid ay nagsidating ng maaga-aga at medyo marumi pa ang ating mga pinagdausan ng ating congregational retreat. Kaya po tayo ay bagamat 4:00 yung nakalagay sa ating mga balita ay nagkaroon tayo ng pagka-delay sa mga preparasyon pa. So mga kapatid, ito ang araw sa banal na linggo na inaalaala ang huling hapunan ng Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga alagad. Na ito naman ay naging pangunahing bahagi na ng pananambahan nating mga Kristiyano. Sa ngayon, ito po ay tinatawag nating sakramento ng banal na hapunan na binigyan na natin ng kabanalan. Kaya nga binabanggit natin ito'y sakramento. Derived from the word sacred. Sakra. Mento means movement. So, the moment na tayo bahagi sa sakramento ng banal na hapunan, tayo kasama sa isang banal na pagkilos. Tinatawag din natin itong Eucharistia. Lalong higit na mga kapatid nating Romano-Katoliko. Ang tawag nila Eucharistia is a Greek word na nangangahulugang pasasalamat o banal na komunyon. Ang Huwebes Santo po ay tinatawag nating Maundy Thursday. Hindi ho Monday. Maundy Thursday. Ang salitang Maundy ay pinaikling salita ng mandatum. Para bang kung sa Tagalog ay manda, ay mahilig magmanda. Ano ibig sabihin ng mahilig magmanda? Ay pala utos. Ano ho? O nagbibigay siya ng utos. So ito ay mandatum, ibig sabihin ay kautusan, commandment. Sa Ebanghelyo, ayon kay Juan, ay ginamit ng Panginoong Hesus ang pagkakataong ito na sila'y sama-sama ng kanyang mga alagad sa hapunan nang siya ay magbigay ng kautusan. Ang sabi niya, ako'y magbibigay sa inyo ng bagong utos. Ang nakalagay po ditong title ay ang bagong utos. So it means meron ng mga dating kautusan. Ang sabi ng Panginoon Hesus ay ang bagong utos ay bibigay ko sa inyo. Ano kaya po ang bagong utos na ito? Ang magmahalan sa isa't isa o mag-ibigan. Ginamit pong salita doon sa binasa kong magandang balita, Biblia, ay mag-ibigan. Hayaan po ninyong basahin ko muli ang mga talatang 34 and 35. Ito po ang sinasabi. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. May exclamation point pa.
Talagang malaki ang pagbibigay ng diin sa utos na ito ng Panginoong Jesus. Kung paano iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Mga kapatid, tanging dito lamang sa ebanghelyong ito, ayon kay Juan, matatagpuan ang paghuhugas ng mga paa. Nakakaiba po ayon sa ebanghelyo, ayon even kay Marcos. Kalakip rito ang bagong utos. Mapapansin po natin, yung 4 na unang aklat ng New Testament, ito yung ebanghelyo na tinatawag natin the gospel o synopsis. Sinabing synopsis, kung ano nakasulat doon sa isa, nakasulat din doon sa isa, nakasulat doon sa isa, nakasulat sa isa. But, itong paghuhugas ng paa, sa ebanghelyo kay Juan lamang nakasulat. At kalakip po rito ang bagong utos na aking binasa na masasabing ito ang pinakasentrong katotohanan. The central truth. Ang pagmamahal na ito ipinakita sa atin ni Jesus sa dalawang pamamaraan. I would say sa dalawang pamamaraan. Una, ipinakita po ng Panginoong Jesus ang pagmamahal sa isang mapagpakumbabang paglilingkod sa kapwa sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa. This is an act of humility and servanthood. Ang maghugas ng paa ng kapwa ay kakaibang pagkilos iyon. Tumutol si Pedro, kung ating pong pakinggan yung binasa ko. Subalit, later on, ay pinahugasan naman ni Pedro ang kanyang mga kamay at ulo. Nung paa pa lang, natutol siya. But later on, pati kamay niya at ulo niya, pinahugasan na niya. Hindi ma-imagine ni Pedro na ang Panginoon ang maghuhugas ng kanyang mga paa. And even tayo po, ma-imagine kaya natin ang Panginoong Jesus maghuhugas ng ating mga paa? Kahit pa tayo bagong galing sa foot spa at yung naglilinis sa ating mga paa sa foot spa, pero palilinisan natin sa Panginoong Jesus ang ating mga paa? Ma-imagine kaya natin mga kapatid yun? Parang napakahirap unawain na ibang tao, lalong higit ang Panginoong Jesus ang maghuhugas ng ating mga paa. Sa iba pong mga iglesia natin, even sa panahon ngayon, sila ay merong ganitong gawain. Naghuhugas ng mga paa ang bawat isa. Especially, yung maliliit na iglesia. Dahil ilan lamang sila. Kami noon sa Unisan, sa Almacen, ginagawa din sa iba pang Batangas area churches natin. Yung iba naman po ay hindi at ease kung gagawin ito sa kanilang mga iglesia. Anyway, whether or not we wash one another's feet, naunawaan po natin ang kahulugan nito. To follow Jesus is to get up from the table to perform sacrificial service. To perform sacrificial service and also to be willing to receive sacrificial gifts from others. In this way, and in many other ways, we show love to one another. Sapagkat ito po ang sinabi ng Panginoon Jesus, gawin din ninyo aking ginawa, at ibinigay niya ang bagong utos, love one another. Ang pangalawa po na pamamaraan ay sa pamamagitan ng hapunan. Sa pagpipira-piraso ng tinapay at ang alak ay ibinubo sa saro. Inilagay sa saro. Ito ay nagpapalaala sa atin ng katawan ni Kristo at dugong nabubo dahil sa atin. Meron po akong isang aklat na nabasa na ang sabi doon sa aklat, ang ikinamatay o ikinatigil ng buhay ng Panginoong Jesus ay dahil sa pagkawala ng dugo. Dahil sa napakarami niyang sugat na tinamo at yung malaking saksak sa kanyang tagiliran ay nagdulot upang naging daan upang
mabubuo, tumigis ang maraming dugo ng Panginoong Hesus at yun ang kanyang ikinamatay. Mga kapatid, ngayon pong Huwebes Santo ay ika-4 ng araw. Malapit nang magtapos ang Holy Week, ilang araw na lang, masasabi natin sa araw na ito, tayo ay nasa mataas ng bahagi ng paglalakbay ng mahal na araw. Sa ating paglalakbay ng pag-alaala nito ay maaaring nakabuo na tayo. I would say, maaaring nakabuo na tayo ng mga pagkilos at pagdalo sa maraming kaganapan sa ating church activities. At ang mga gawaing ito, ang ating pakikisamang ito, ang pagdalo, ang pakikipag-aralan, this is a part of our pilgrimage, part of our journey in the wilderness. Lalong higit, simula pa po kaninang umaga, tayo ay nagbigay ng panahon at pagnanais na makibahagi, makasama, higit makipag-aralan sa congregational retreat. At palagay ko yung mga sumama sa mga grupo, ilang grupo tayo, 8 grupo, bukod ang 2 grupo ng mga bata, ay sila ay nag-gain ng panibagong dagdag na kayamanan at pagpapatibay ng pananampalataya. Sapagkat ang ginamit pong tema kanina ay pagpapatatag ng espiritualidad sa pamumuhay sa lahat ng panahon. Hindi po ginamit ng bose ang sa critical times, kundi sa lahat ng panahon. Kanina pong umaga hanggang sa oras na ito ay naririto pa tayo, nakikisalo sa banal na hapunan pa hanggang mamaya. Marahil, yung mga iba kanina ay katanghalian hanggang ngayon pawisan na. Kaya nga po medyo na-delayed ang ating worship. Ang mga bata ay nagsipag-ayos pa at malagkit na ang mga pawis ng bawat isa. At pati pakiramdam ay uneasy na. Ito po mga kapatid ay isang napakabuting pakiramdam na ating madama at maranasan kahit katiting lamang ang dinanas ng Panginoong Hesus. That's why I am inviting and encouraging everyone na next year sa congregational retreat, daluhan po natin ito. Maraming kayamanang pananampalataya tayong makukuha dito. Mga kapatid, sa kasalukuyang kaganapan sa ating mundo, parang napakahirap unawain. Hindi madaling yakapin ang ibig ipakahulugan ng tungkol sa mahal na araw. Especially ang mga kabataan natin, mahirap yakapin ang understanding tungkol sa mga paghihirap, pagpapakasakit, kamatayan, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Marahil, dahilan sa masyadong mabilis na pag-inog ng mundo, masyadong mabilis na pagbabago ng mga kaganapan sa ating kapaligiran. Kung kaya nga, let us not be complacent, though in our comfortable society. Sa ating comfort zone, ayaw na nating umalis sa ating comfort zone. Sa panahon po ngayon, 3 bagay, 3 salita ang nagiging powerful sa mundo. Ayon po sa isang sulatin ay there are 3 powerful words sa mundo na siyang halos pinag-uusapan ng mga tao. And that yun ay money, sex, and power. Ang mga ito ay nagdi-describe ng mga layunin at naisin sa buhay sa mundong ito. Maging ang ating mga anak, pansinin natin, ano ang gusto mo paglaki? Ay gusto ko po'y makatapos akong pag-aaral, and then, bibili po ako ng kotse. Anong kotse ang gusto mo? Aba, hindi pwedeng mumurahin kotse. Ay bibili rin lamang at pipili rin lamang ang mga bata. So, yun na ang takbo ng mundo. Ang mga dyaryo, ang mga balita,
ang mga teleserye, ang mga programa sa television, ang mga usapin sa negosyo, lahat ng ito ay nagbabalita, nagpapakita at nagpapahayag ng materialismo, ng selfish ambition. Kaya nga, anong uso ngayon? Selfie. Ano ho? Nagiging individualistic na, pati ating mga bata. Pinag-uusapan dito at naniniyang usapin ay ang pride, even immorality. Kung titignan po natin, ang usapin, alam ninyo ito, ang usapin tungkol kay Isabel. Kilala ho niyo si Isabel? Kay Isabel, kay Samuel, kanino pa? Kay Franco. Lahat yun ay tungkol sa power, sa pera. Ay si Mrs. Potes ay nailing. Siguro siya ay Channel 7. Oh. And even tayong mga parents, pinapayagan nating manood ng mga bata ng ganoon. Ikaw lamang. Hindi po ba? So yun ay mga usapin ng kung ano ang tumatakbo sa mundong ito. That's why ang mga kabataan and even tayo mga adults, nahihirapan tayong yakapin, unawain ang kahulugan ng mahal na araw. Minsan, meron akong nakausap sa Maynila. Siya ay may-ari ng talyer. At nagagalit siya doon sa isa niyang customer. Pinagbintangan siya ng kanyang isang customer na yung ipinapagawa niyang adventure ay sinipsip ang gasolina. Nagalit siyempre, may-ari ng talyer. Anong sagot ng may-ari ng talyer? Anong akala mo sa akin? Gumagamit ng adventure? Hindi ako gumagamit ng mumurahing kotse. Hindi ganyan ang kotse ko. Kaya wag mo akong pagbintangan na binabawasan ko ang gasolina ng iyong adventure. Dahil ang kotse niya ay mga primera klase. Kaya, kahit mga kabataan, oy, may nanliligaw sa kanya, may kotse. Hindi na usapin kung may kotse ang nanliligaw, ang usapin anong klase ng kotse mayroon ang nanliligaw sa iyo. Hindi ba, AB? Oo daw. Marahil dito sa atin, probinsya pa rin tayo, hindi ganoon kataas ang materialismo. But, sa Kamaynilaan, sa gitna ng Makati, diyan sa Greater Manila, iba ang usapin ng materialismo. Kung kaya nga mga kakapatid, ang nangyayari sa panahon ng Holy Week, sa halip na magtika, magbasa ng banal na kasulatan, sumama sa mga pagninilay, pag-alaala sa buhay, sa ministeryo, sa kamatay at pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus, anong ginagawa? Kaya nga mga kapatid, tayo bilang mga mananampalatayang Kristiyano, particularly UCCP, how do we Christians stand up against sa mga ganitong gawain at paniniwala na at takbo ng mundo na sumasagka sa pagpapalalim ng ating pag-alaala sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, kung talagang tayo ay na kay Kristo, let us stand firm against temptations upang magawa natin magsalita ng walang hesitations, maisabuhay ng may katapatan ang ating pananampalataya. Talagang mahirap, subalit tayo ay kapiling, kakampi ni Jesucristo. At ngayon po ay tayo ay nasa harap ng banal na hapunan. Kasama natin ang mga kukonfirmahan ng pagiging bagong full members ng ating iglesia. Magpapatibay ng kanilang pagbautismo nung sila ay mga munti pang bata. Kasama natin sila. Tayo pong lahat nakikita natin ang lamesa na mayroong mga kagamitan para sa ating pagsasalusalo sa banal na hapunan. Maayos itong inihanda ng mga presbitero o elders ng ating iglesia at naririto po sila sa itaas.
Lakip ang kabanalan nito. Natatakpan ng puting tela na ginagamit lamang ang magandang telang ito sa panahon ng banal na hapunan. Isipin po natin mga kapatid, at this moment, let us stretch our imagination. Isipin natin na sa puting telang ito ay naibubo ng pastor ang pulang alak. Dahil natabig ng pastor ang saro. Dumaloy ang pulang alak sa telang puti. Kumalat ito. Nakita ito ng ating mga mata. Ano pong ating naramdaman? Ay, si pastor nakabubo. Ay, si pastor nakatabig ng saro. Subalit hindi iyon, mga kapatid. Ang nakapapanindig ng balahibo at nakakaroon ng kilabot ng pakiramdam. Dahil ang ating mararamdaman, ang dugo ni Kristo ay nabubo. Dumaloy ito, kumalat. The blood of Christ is poured out. Subalit, ang Panginoong Hesus ay buong kagalakan, nakangiti pa rin, nag-aanyaya sa bawat isa sa atin. Halina sa aking dulang. Makisalo ka. Samahan mo ako. The blood of Christ reminds us that the amazing love of the new covenant cannot be controlled. Walang sino man o walang anumang dahilan na makapipigil sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Pilit itong dadaloy sa ating puso, sa ating buhay, at sa ating kaluluwa. Mabuting sa panahong ito ay ating pong alamin, unawain, at sikaping maipamuhay ang malalim na kahulugan nito sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Jesucristo. At isa sa pinag-aaralan sa communicants class, yung salitang iglesia. Napag-aralan ba niyo yun? Opo. Maganda na ang ngiti ni Jordan. Ano? Na eklesia, nagsimula ang salitang eklesia, na ang ating pakahulugan ay kalipunan ng mga taong nananampalataya, merong kasunod po, at sumusunod kay Jesucristo. Hindi lang ho basta nananampalataya, at sumusunod kay Jesucristo. Kung kaya tayo, mga tagasunod tayo ni Jesucristo, that's why we are Christians. Talos ko po na alam na ninyo ito. Maraming ng beses na binasa, sinaliksik, pinag-aralang personal o sa Bible study at narinig sa sermon ang tungkol dito. Maari na tayong sumagot sa tanong, kapatid, tagasunod ka ba ng Panginoong Hesus? Tanungin nyo nga po inyong katabi para po marinig nyo ang sagot. Hindi po kayo sa akin sasagot, doon po sa inyong katabi. Kapatid, tagasunod ka ba ng Panginoong Hesus? Opo, sagutan sila ng opo. Ang tanong naman ni Christopher de Leon, sino yon? Hindi si Christopher de Leon, sino na yon? Si Vic Soto. Anong tanong ni Bossing? Are you sure? Opo, sabi na. Is that your final answer? Yun lamang ko kumpirmahan ang sumagot. Kasi katatapos pa lamang nilang mag-aral. Ano? Is that your final answer, mga taga-UCCP Magil? Yes. Tagasunod ka ba ng Panginoong Hesus? Yes. Then, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko, ang sabi ni Jesucristo. Amen.
Tayo po ay dadako sa gawain ng kumpirmasyon ng ating mga kapatid na nagsipag-aral sa communicants class bilang ito'y pagpapatibay ng bautismong tinanggap nila. Kapag tinawag ko po ang pangalan ng mga bata, ay pupunta sa unahan kasama ang magulang, ganun din ang kanilang napiling ninong o ninang. Onopre adversaryo. Mga kapatid kay Jesucristo, pamayanan ng Diyos, atin ngayon tatanggapin sa pagiging ganap, nakaanib ang mga kapatid nating ito. So maging ang ibang hindi pa tinatawag, inaanyayahan ko po sila magsitayo. Noong sila po ay sanggol pa lamang, sila ay binautismuhan at tinanggap na sa kaisahan ng iglesia. Ngayon, sa kanilang sarili, sila ay dumudulog sa harapan ng Diyos at sa buong kalipunan ng ating iglesia upang pagtibayin ang mga bagay na ginawa sa kanila noong sa pagbabautismo. Sa gawain ito ay ipinahayag nila ang kanilang pananampalataya. Niaalay nila ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos at ipinapangako ang pakikibahagi sa lahat ng gawain ng iglesia bilang sila ay mga kasamahan, mga kapatid sa pananampalataya at katuwang sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Inaanyayahan ko pong tumayo ang mga magulang, ninong at ninang, kasama nilang nakatayo. Dito po ang mga magulang sa unahan. Meron po naka-reserve seats para sa inyo, mga ninong at ninang. Diyan na lang po sa upuan kayo magsitayo. Tayo po ay magsitayo sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Walang hanggang Diyos, Ikaw po ay pinasasalamatan namin dahil sa mga anak mong ito na aming tatanggapin sa iyong iglesia. Sa pagbibigay mo ng kabatiran, hinggil kay Jesucristo sa espiritu ng katalinuhan at pagkaunawa ng kabanalan at pananampalataya sa Diyos. Dumadalangin po kami sa iyo, o dakilang Diyos, na tulungan mo silang maging matapat na kasapi ng iglesia. Ipahintulot mo na sa kanilang pananangan ng pananampalataya at iyong pag-ibig, sila ay magsilago sa lahat ng kaparaanan ng mabisang paglilingkod at pagpapahayag ng layunin ng iyong mga aral. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po sa ating gawain ng pagpapatibay, luluhod ang tatawagin pong kukumpirmahan, kasama sa kanilang tabi ang kanilang mga magulang, mga piniling ninong at nina. Sponsors. Hinihilingan ko po ang isang elders na humawak ng ilawan.
Makakaupo na po ang kapulungan. Maaari na pong maupo ang mga ninong at nina at mga kukumpirmahan. Ang nandito lamang po ay magulang, ninong at ninang. Tatawagin po natin sila by twos. Dito po kayo kukuha ng ilaw. Kayo po, mga magulang, mga ninong at ninang, ang ilaw ay sumasagisag na kayo po ang magdadala ng ilaw, magbibigay tanglaw sa landas na kanilang daraanan, sa landas na kanilang lalakaran. Hinihiling po na ipatong ang kanilang kamay sa balikat ng mga bata. Ang langis, ayon sa banal na kasulatan, ay isang matandang kagamitang pampahid sa mga tao na ibinubukod tangi, o kaya ay sa mga tao na itinatalaga sa natatanging layunin at aral at gawaing banal. Ang asin at ilaw na hawak po ng ating elder ay pinagsama natin ngayon sa pamamagitan ng langis. Sa pagpapahid sa inyong nanlangis na ito ay tinatalaga kayo bilang mga asin at ilaw ng sanlibutan. Onofre Adversario III, taglayin mo ngayon ang tanda ng iyong pakikipaloob sa pamayanan ng Diyos. Sumaiyo ang Diyos ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritong Banal. Justin Manuel Alpay, taglayin mo ngayon ang tanda ng iyong pakikipaloob sa pamayanan ng Diyos. Taglayin mo at tanggapin mo ang banal na pagpapala ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritong Banal. Jordan Arroyo, taglayin mo ngayon ang tanda ng iyong pakikipaloob sa pamayanan ng Diyos. Sumaiyo ang pagpapala ng dakilang Diyos ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritong Banal. Norman Arroyo, taglayin mo ngayon ang tanda ng iyong pakikipaloob sa pamayanan ng Diyos. Sumaiyo ang masaganang biyaya ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritong Banal. Kabutihan, John Alfred at Sir Dan Victor. Hawak po sa balikat ng bata.
John Alfred Kabutihan, taglayin mo ngayon ang tanda ng iyong pakikipaloob sa pamayanan ng Diyos. Sumaiyo ang masaganang biyaya ng Diyos sa pangalan ng Ama, na Anak, at ng Espiritong Banal. Amen. Victor Serdan, tanggapin mo ngayon ang tanda ng iyong pakikipaloob sa pamayanan ng Diyos. Sumaiyo ang masaganang pagpapala ng Diyos sa pangalan ng Ama, na Anak, at ng Espiritong Banal. Amen. Angelca Dalion, Charles David De Castro. Clearance at ninong at ninong. Sa balikan. Angelica Dalion, sumaiyo at taglayin mo ngayon ang tanda ng iyong pakikipaloob sa pamayanan ng Diyos. Tanggapin mo ang masaganang pag-ibig ng Diyos sa pangalan ng Ama, na Anak, at ng Espiritong Banal. Amen. Charles David De Castro, sumaiyo, tanggapin mo, taglayin mo ngayon ang tanda ng iyong pakikipaloob sa pamayanan ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos sa pangalan ng Ama, na Anak, at ng Espiritong Banal. Amen. Richbel Fidelino at David Julial Haka. Hawak ko sa balikat ni Richbel. Magulang ni Richbel. Richbel Fidelino, tanggapin mo ngayon, taglayin mo ang tanda ng iyong bagong buhay ng pakikipaloob sa pamayanan ng Diyos. Sumaiyo ang masaganang biyaya at pagpapala ng Diyos sa pangalan ng Ama, na Anak, at ng Espiritong Banal. Amen. David Julial Haka, sumaiyo ngayon, taglayin mo ang tanda ng iyong pakikipaloob sa pamayanan ng Diyos. Tanggapin mo ang masaganang biyaya at pagpapala sa pangalan ng Ama, na Anak, at ng Espiritong Banal. Amen. Nicole Kristen Lonyosa at Casey Lumbre. Sponsor mo, Nene. Kirsten.
Nicole Kirsten Lonyosa, taglagayin mo ngayon ang tanda ng bagong pakikipaloob sa pamayanan ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritong Banal. Amen. Casey Lumbre, taglayin mo, tanggapin mo ngayon ang tanda ng pagiging bagong kasama at pakikipaloob sa pamayanan ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritong Banal. Amen. Kyle Ronnie Rama at Christian San Miguel. Ronnie Rama, taglagayin mo ngayon ang tanda ng pakikipaloob sa pamayanan ng Diyos. Sumaiyo ang masaganang pagpapala sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritong Banal. Amen. Christian San Miguel, taglayin mo ngayon, tanggapin mo ang tanda ng pakikipaloob sa pamayanan ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritong Banal. Amen. Mga kapatid kay Yesu Kristo, naririto po ang ating mga kapatid na simula na sila ay tumanggap ng bautismo. Sila ay mayroong pagkilala, pananampalataya sa ating Panginoon Yesu Kristo. At ang kanilang pananampalatayang ito ay pinagtitibay nila sa sandaling ito. Kung kaya ito'y tinatawag nating kumpirmasyon, sila ang nagkukumpirma ng kanilang pananampalataya kay Yesu Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin po natin ang mga kapatid natin ito. Sila po ay 14. Tayo po'y magsitayo at palakpakan po natin sila at atin silang batiin. Makakaupo na po ang kapulungan. Ang mga bagong kumpirma po ay maghahandog sa atin ng awit.
yaman, ang aking tanging alay. Mga hirap kong taglay, paghihirap ko, tanging alay ko, inaalay ko, paghihirap ko, ano man ang hirap ko, sa buhay kong ito, iaalay ko, para sa'yo. May rason ang bawat bagay, ang lahat may misyon sa buhay. Misyon ko ang mag-alay, maghihirap sa buhay. Paghihirap ko, tanging alay ko, inaalay ko, paghihirap ko, ano man ang hirap ko, sa buhay kong ito, iaalay ko, para sa'yo. Minsan ako'y mahina, minsan may pagdududa, ang tangi kong pag-asa, ang Diyos ating Ama. Paghihirap ko, tanging alay ko, inaalay ko, paghihirap ko, ano man ang hirap ko, sa buhay kong ito, iaalay ko, para sa'yo. Iaalay ko, para sa'yo. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng kapahayagan ng ang ating pananampalataya.
Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, manlilikha, manunubos at tagapagkalinga, na nagkaloob ng kayusan, layunin, kahulugan at kaganapan ng sanglilikha. Kay Jesucristo na ipinanganak ni Maria, ang Diyos ay nagkatawang tao at siyang nakapangyariang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Sa banal na Espiritu, Siya ay naririto sa sanlibutan, nagpapalakas at gumagabay sa mga mananampalataya upang maunawaan at maipamuhay ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Sumasampalataya kami na ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos at nakatalagang mamuhay sa pamayanan kasama ng Diyos, ng kapwa-tao at ng sanglilikha, na sa pagsuway sila ay naging makasalanan, subalit sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, sila ay tinubos ni Jesucristo. Pinagkatiwalaan ng sanglilikha ng Diyos, ang tao ay tinawag upang makibahagi sa pagtatatag ng isang makatarungan at mahabaging kaayusang panglipunan. Sumasampalataya kami ng Iglesia, ang isang katawan ni Kristo, ang buong pamayanan ng mga inakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at pinagkatiwalaan ng ministeryo ng Diyos. Sumasampalataya kami ng banal na kasulatan, ang matapat at kinasiyang saksi sa pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesucristo at sa kasaysayan upang magbigay liwanag, gumabay, magtuwid at magpatibay sa mga nananalig sa kanilang pananampalataya at pagsaksi. Sumasampalataya kami ng Diyos ay patuloy na gumagawa upang ang bawat tao ay gawing bagong nilalang kay Kristo at ang buong sanlibutan ay maging kanyang kaharian, kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay umiiral at namamayani. Ang kaharian ng Diyos ay naroon kung saan ang pananampalataya kay Jesucristo ay binabahagi, kung saan ang pagpapagaling ay binibigay sa mga may sakit, kung saan ang pagkain ay binibigay sa mga nagugutom, kung saan ang liwanag ay binibigay sa mga bulag, at kung saan ang kalayaan ay binibigay sa mga bilanggo at inapi. Sumasampalataya kami na sa muling pagkabuhay ni Jesucristo ay nagapi na ang kapangyarihan ng kamatayan at nagbigay katiyakan sa buhay na walang hanggan. At kami ay tumatanaw sa kanyang muling pagbabalik ng buong kaganapan at kalwalhatian upang gawing bago ang sanglilikha at ipunin ang lahat ng sumasampalataya sa ilalim ng kanyang. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan.
Mga kapatid kay Yesu Kristo, sa hapong ito, tayo ay natitipon bilang pagtugon sa banal na paanyaya ng ating Panginoon Yesu Kristo sa bawat isa sa atin, sa bawat nananampalataya at sumusunod sa Kanya. Sa Kanyang paanyaya, halina kayo at makisalo kayo sa akin. Alalahanin po natin sa sandaling ito ang Kanyang buhay ng pakikisalo sa Kanyang mga alagad na ng gabing iyon, bago ipagkanulo ang ating Panginoon Yesu Kristo, kasama niya Kanyang 12 alagad sa isang silid at sila ay nagsalusalo sa isang hapunan. Dumampot siya ng tinapay. Ito ay Kanyang pinagpira-piraso. Itinaas niya. Siya ay nanalangin sa Diyos, nagpasalamat siya, at Kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko sa inyo. Kunin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, matapos makapaghapunan, ay dinampot niya ang saro. Itinaas niya ito at minsan pa'y siya ay nagpasalamat sa Diyos. Kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, at hanggang sa sandaling ito ay sinasabi niya sa bawat isa sa atin. Ito ang dugo, ang bagong tipan, ang aking dugo, ang bagong tipan na iniaalay ko sa inyo. Sa ikalilinis ng bawat isa sa inyo at ng buong sanlibutan. Kunin ninyo ito, inumin ninyo, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tayo po ay manalangin. Sa sandaling ito, o dakila at mapagpalang Diyos, nadarama na aming mga puso ang kagalakan ng pagtanggap sa iyong banal na paanyaya na kami ay makisalo sa iyong banal na dulang. Narito po kami, o dakilang Diyos, isinusulit ng bawat isa sa amin sa iyong banal na harapan ang aming mga puso, ang aming isipan, maging ang aming buhay. Suriin mo nawa kami, o Panginoon namin Diyos. Tulungan mo po kami na madama namin ang katiyakan ng pag-aalis mo ng anumang karumihan, mayroon ang aming mga puso. Bigyan mo, Panginoon, kami ng katiyakan na kami ay binigyan mo ng bagong buhay sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na naghandog ng buhay doon sa krus, nagtigis ng banal na dugo sa ikadadalisay ng aming puso. Likhaan mo nawa kami ng bagong puso, o dakilang Diyos, na ito'y karapat-dapat sa iyong banal na paningin. Sino man sa amin ang tatanggap ng iyong paanyaya, ang dudulog sa iyong banal na dulang, pagindapatin mo nawa kami, o Diyos. Nadarama na aming mga puso na ikaw ay nagagalak sa aming pagtugon sa iyong paanyaya. Kung kaya nga minsan pa'y sinasaysay ng aming mga labi, narito po kami, o Panginoon namin Diyos. Kami ay kasalo mo. Hindi lamang sa banal na dula, kundi kami kasalo mo rin sa pagpapakasakit, sa paghahandog ng aming buhay, sa paghahandog ng aming panahon, sa paghahandog ng aming kalakasan, sa paghahandog ng kung anumang mayroon kaming kakayanan. Sinasaysay ng aming mga labi mula sa aming mga puso, o dakilang Diyos. Narito po kami. Kasangkapanin mo kami, o Panginoon, sa pagsasaganap ng iyong banal na ministeryo. Maging instrumento nawa kami sa pagpapayabong pa ng pananampalataya ng aming kapatiran, ng aming kapwa. Maging kaalakbay mo nawa kami at maging kamay kami, nagiging daluyan ng iyong pagpapala sa aming kapwa, lalong higit sa mga nangangailangan, bilang kami mga anak mo na sumasaksi sa pananampalataya. Narito kami, o Diyos, tanggapin mo po ang aming matapat at mapagpakumbabang paglapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Inaanyayahan po ang ating mga bagong kumpirmado, 14 na kapatid, na siyang unang tatanggap ng sakramento ng banal na hapunan sapagkat ito ang kanilang unang beses na pagtanggap. Panalangin po natin ang mga batang ito. Narito po, o dakilang Diyos, ang mga kapatid namin na bagong kaanib ng iyong iglesia. Kinukumpirma nila ang kanilang pananampalataya sa sandaling ito. Nawa po'y ang sakramento ng banal na hapunan na kanilang tinanggap ay magsilbi itong biyaya at kayamanan ng kanilang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Maaari nang magsitayo at bumalik sa kanilang upuan. Ang sino man po sa ating mga kapatid na may bukas puso sa pagtanggap ay inaanyayahan tumanggap ng tinapay ng buhay at ng saro ng kaligtasan sa pagdudulot ng mga presbitero.